Sa mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay at nagtagumpay. Ngayon po, sila ang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon, ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam ko pong magbibigay ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Baka may iba ka pang option. And then sabi po niya sa akin, ate, gusto ko po talagang maging doktor. Dinala po ako ng Lord sa Psalms 23. Buong Psalms 23 po. Hanggang sa dumating po sa panahon na, Lord, isa na lang po. Hallelujah. Ako po si Sis Arlene from JL Chungli at ako po ay taga Isla Verde po, Batangas City sa atin po sa Pilipinas. 4 na taon ko pong inintay ang gabing ito. Wow! 4 na taon. Tagal pa lang naghihintay ni Lord, Arlene. Nagsimula po ang lahat sa isa pong tanong. Tinanong ko po yung kapatid ko year 2019 po. Tinanong ko po siya sabi ko po sa kanya, Nine, ngayong tapos ka na ng senior high, ano na yung profesyon, yung gusto mo na kursong kuhanin sa kolehiyo? So, ang nais ko lamang po ay mapagtapos po yung amin pong bunsong kapatid. Sabi po niya, ate, gusto kong maging doktor. Sabi ko po sa sarili ko, alay, baka nakakalimutan na rin batang arena ang aming ama ay isang masipag na mangingisda at ang aking ina ay isang mabuting may bahay. Ako naman hindi engineer din sa Taiwan. Kaya sabi ko po sa kanya, Nini, wala namang sa pamilya natin, wala namang nasa linya ng medisina. Sabi ko po sa kanya, Nini, walang malaking pera si ate para pantustos ng tuition mo. Baka may iba ka pang option. And then sabi po niya sa akin, ate, gusto ko po talagang maging doktor. Kung hindi man, kahit ate nursing muna, tapos ako na po yung bahala ate pag doon sa akin pong talagang gustong kurso. Sabi po niya ganun. And then sabi ko, sige Nini, kung yun ang gusto mo, mag-try ka mag-exam. Nag-exam po siya doon po sa isang school po sa Batangas City. Pero yung pong kanyang average po na nakuha is hindi po pasa para po sa pagiging isang nurse po, sa nursing student po. Sabi ko po sa kanya, Nini, ano bang second option mo sa kurso? Sabi po niya sa akin, ate, gusto ko talagang maging doktor. Tapos sabi niya, pero dahil wala tayong pera, kahit architect na lang o engineer, sabi po niya ganun. Tapos po nung gabing iyon, nag-pray po ako sa Lord. Lord, wala po akong gaanong ipon. Gusto po ng kapatid ko na mag-aral po sa linya ng medisina. Dinala po ako ng Lord sa Psalms 23. Buong Psalms 23 po. Tumatak po sa isip ko yung sabi po dun na at hindi mauubusan ang laman ng iyong inuman. Yung po yung nakalagay dun po sa Biblia. Ito po yung Bible ko. Bali nilagyan ko po siya ng date. Psalms 23 po, and nilagay ko din po dito yung the promise of the Lord sa pag-aaral ng kapatid ko. Binigyan po ako ng Panginoon ng kakaibang lakas ng loob na i-chat po kinabukasan po mismo talaga. Sabi ko po, gising na yung kapatid ko, chinat ko po siya, sabi ko po sa kanya, last enrollment na po yun. Sabi ko po sa kanya, Nini, uwi ka ng bayan. Sabi niya, ate, mag-enroll na ako. Sabi po niya ganun. Sabi ko po, oo, Nini, mag-enroll ka. Sabi niya, ate, yung ba yung course na gusto ko? Sabi ko, oo, Nini. Tapos sabi po niya, ate, saan ako mag-enroll? Sabi ko po sa kanya, dun sa school na gusto mo. Ang lakas po ng loob ko nung umagang iyon. Dala-dala po yung pangako ng Panginoon na hindi niya po ako pagkukulangin sa pagpapaaral po sa aking kapatid. Sabi ko po sa kanya, Nini, mag-enroll ka sa Lyceum. Lakas po talaga ng loob ko dun. Ang Lyceum po talaga, ang mahal po na tuition po doon. And then, sabi ko sa kanya, Nini, online, wala kang laptop. And then, humingi po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, pahingi namang laptop.
laptop para sa kapatid ko. Kasi sabi mo, hindi mo ako pagkukulangin. Isakto din po na magbabagahe po ako nun. Alam niyo po, Pastora, nandun na lang po ako, namalayan ko na lang po yung pa ako, nasa Maynova. Yung po sa bilihan ng laptop sa Chungli. Tapos cash ko pa po naibili ng laptop po yung kapatid ko. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling. Tapos po yung kapatid ko po, kailangan po niya ng bahay sa bayan kasi wala po kaming bahay doon. And then praise God po kasi yung pong kapatid ko, kasali po siya doon po sa isang foundation sa Batangas po. Doon po meron pong libre na dormitoryo para po sa mga kasama po doon sa foundation. Sabi ko, Lord, ang galing mo. Nihanda mo na po pala yung tutuloyan ng kapatid ko doon sa bayan. Tuwi pong sa tithes po, tayo po ay binigyan ng Lord ng puso na nagbibigay sa Panginoon. Every tithes po na pagbibigay ko sa Lord, paglalagay ko po dun sa blue bag, lagi ko pong panalangin yung pagpuprovide po ng Lord. Yun po yung kalakip na panalangin ko po sa tithes. Hanggang sabi ko po sa kanya, nung una ko pong lagay ng tuition na first sem po namin, sabi ko po, Lord, nakaisa na po tayo, nakaisang sem na po tayo. Hanggang sa dumating po sa panahon na, Lord, isa na lang po. Tapos sobra po akong nabibless na nakikita at nasasaksihan ko po yung pangako ng Panginoon sa akin po dito po sa Psalms 23. And nung pong graduation ni Nini, lahat din po ng ibinayad po niya sa graduation fee, na-refund din po yun ng foundation na kinabibilangan po niya. Tapos may bonus pa po kasi last dedication po nila, ang nanay ko po sabi, at saka po yung kapatid ko nagpa-hair and makeup pa po para po maganda daw sa picture. Sabi ko, Lord, tuition lang yung hinihingi ko dati. Pero grabe, may bonus pa. Nakapagpaayos pa yung yung magulang ko, yung kapatid ko. And yung kapatid ko po na hindi kami close dati kasi 14 years po yung gap namin. Yung bunso po namin na malayo po ang loob sa nanay ko at sa mga magulang ko. Sa pag-aaral niya po, natuto po siya na yumakap, natuto po niya na halika na yung nanay ko, yung tatay ko. Sabi po niya, ate, salamat kasi lagi mong inire-remind sa amin na mahalin yung mga magulang natin. Sobra po. Lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang kapatid ko po, si Lenny Grace Asinas po ay nakagraduate sa Lyceum of the Philippines, Batangas, sa kurso po ng BSN po, Bachelor of Science in Nursing. Sobra pong salamat sa Panginoon. And sa mga oras pong ito, sabi ko po, Nini, attend ka ng family altar. Tapos sabi po niya sa ate, sorry kasi nagre-review po siya ngayon para po sa parating po nilang board exam sa November. Sobrang salamat po talaga sa Lord na hanggang ngayon, pinoprovide pa rin po ng Lord lahat po ng pangangailangan po namin. Sa bayad po sa review center, sa mga dormitoryo po niya, even po yung magiging dormitoryo po niya sa Manila, pinoprovide po ng Lord. Sabi ko nga po sa mga kapatiran sa Chungli, saka na ako magte-testify kapag si Nini ay registered nurse na para po isang bagsakan. Pero ipinakita po sa akin ng Lord, pinaunawa po sa akin ng Lord na, anak, 4 na taon ka naghihintay, hayaan mong ibigay yung papuri, yung i-testimony mo yung nagawa, yung katapatan ko sa buhay mo, at hayaan mo na in another 4 months naman is magte-testify ka na ulit na yung kapatid mo is isang registered nurse na. Ayun, sobra po akong na-amaze po dun sa revelation po yun ng Lord. We cannot control the tears flowing in our eyes, no? Talagang God is a covenanted God. God is good. Ang susi ay ang pagtatapat. Ano? Yun lang eh. Ano? Imposible na makatapos dahil walang pera. Overwhelming evidence sa patotoo ni Sister Arlene is the power of God's
revelation, personal. Kaya mahalaga po yung pagbabasa, yung pagme-meditate, kasi the Lord is speaking to us. When we pray, we are speaking to God. Ano? Pero when we read the Bible, the Lord is speaking to us. Ito po ang eksaktong nangyari kay Sister Arlene. Ano, binasa niya, dinala siya ng Diyos sa Psalms 23. Ano? Pagdating dun sa verse 5, sabi ron, my cup overflow. Pero simula dun sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Isinulat po ni Sister Arlene sa Bible, November 5, Opo. November 5, 2019. Nakasulat. Ito'y pangako at ito ang kanyang pinangahawakan na lagi po nating i-remind ng Diyos do sa mga pangakong yun. Ito siya, nakagraduate na, and in 4 months, muli siyang magpapatotoo na meron na siyang registered nurse na Amen. I kapatid. claim it. Ako lang, gusto ko lang Okay. ulitin yung, susugan lang yung verse na pinanghawakan ni Sister Arlene. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tamang-tama ito sa testimony ni Sister Arlene, yung kwento ng The Lord is my shepherd, I shall not want. Na pinatunayan ng Diyos that truly the Lord is our shepherd, and because the Lord is our shepherd, that's enough. Brothers and sisters, our Lord is enough. Amen. Sabi ng Bible, God will supply all of our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. And our blessing is not dependent on the economy of the world, nor on the condition of the factory where we are working, nor on the mood of our employers or brokers. Ito po ay nakabase sa economy of heaven. Sister Arlene, ayan, ng Chungli. Di ba siya ay nagpatotoo ng mga nakaraan? Praise the Lord. Welcome back, Sister Arlene. Itutuloy ko lang po yung patotoo po na ginawa po ng Panginoon sa buhay po ni Nini. Ang lahat po ay nakakakilala na dito kay Nini. Yes. Hindi na Sobra po. And nais ko pong ibalik ang pasasalamat po unang-una sa Panginoon sa result po ng board exam ni Nini. Bali kahapon po nagkaroon ng result. Hindi po mapakali si ate, pero nandun yung pagtitiwala po na ang Lord po ay hindi pa tapos po sa buhay po ni Nini at sa pamilya po namin. At yung pangako po niya is buhay po at tapat po talaga. Paglabas ko po, sabi ko po ititingnan ko, pero sa message po namin sa group po namin, nabasa ko po agad yung chat po ni Nini. Sabi po niya sa akin, ate, RN na ako. Ayun, sobrang salamat po sa Lord kasi tapos po si Pastora Jamie, nakita ko din po yung send photos niya. Sabi ko, may sinend na photos si Pastora Jamie. Sabi ko, okay. Sabi ko na po ako. Pero gusto ko po talaga na maranasan yung titingnan yung pangalan niya dun sa mga dun sa mga nakapasa po. Pero sobra po yung galak ko sa puso. Lutang po kagabi habang nagtatrabaho. Sobra po yung pasasalamat ko sa Lord kasi hindi mo po talaga sukat akalain, wala po talagang paglagyan ng kaligayahan yung amin po mga puso kagabi ng pamilya ko po sa Pinas kagabi na si Nini po ay registered nurse na. And sobra din po ako nagpapasalamat. Isa pa po, may bonus pa po sa Lord kasi hindi man po ako pina-attend ng Panginoon nung August po na kanya pong graduation. Ako po'y nananampalataya na noon pa lamang po mainihanda ng Panginoon. Yun po ay para po maka-attend ako para po sa kanyang oath-taking, sa kanya pong gaganapin po sa January sapagkat tayo po ay pinayagan sa production ng ating leader
At ang Lord po ay nag-provide din po ng ating pong pambakasyon. Bali, napakagandang regalo po bukod po sa RN na si Nini is yung Pasko at Bagong Taon po ay mararanasan ko po muli sa Pilipinas ngayong pong darating na December 23. Yun po, lubos po ang pasasalamat ko. Salamat sa Lord sa bonus na talaga pong nag-uuma po yung pagpapala po ng Panginoon sa amin pong buhay. Nakaka-inspire at hindi nakaka-inspire, talagang nakakaiyak. Talagang kita natin yung katapatan ng Diyos at lalong higit sa lahat, ang kitang-kita namin dito is yung malalim na pananampalataya mo sa Diyos. Ayan. Kaya sabi nga talagang napakabuti ng Diyos at congratulations dahil si Nene ngayon, ayan ay good news. Bagamat kaunti lamang yung break time mo, pero sinamantala mo itong pagkakataon na ito para magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga dito, Psalms 84 verse 11, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestow favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly." Amen. Kaya kita ng Diyos kung paano ka sumunod, paano ka maglingkod, paano ka manampalataya. Kaya God does not withhold favor and honor to you at kay Nene. Amen. Praise the Lord. Truly the Lord is our shepherd and we shall not want. Natunghayan po natin ang patotoo ng ating kapatid na Sister Arlene Asenas na sa mata ng tao ay imposible ang pangarap ng kanyang bunsong kapatid na maging isang doktor dahil wala silang sapat na kakayahan upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Out of desperation, Sister Arlene seek God as he said in 1 Peter chapter 5 verse 7, "Cast all your worries upon Him because He cares for you." Ibinigay ng Panginoon ang Psalms 23 kay Sister Arlene at ito ay kanyang pinanghawakan habang siya ay matapat na nagbabalik ng kanyang ikapo at naglilingkod sa Diyos. Sa habag at biyaya ng Panginoong Yesus ay napagtapos ng nursing ang kanyang bunsong kapatid at ngayon ay isa ng ganap na registered nurse. God provided everything for Sister Arlene just as He promised. Tunay na ang ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin at tapat sa Kanyang mga pangako. Kailanman ay hindi Niya pababayaan ang mga taong lubos na nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya. In Revelation chapter 3 verse 8 says, "I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name." Indeed, it is only God can make the impossible things possible. Kung kayo po ay nasa sitwasyon ng katulad ni Sister Arlene na sa tingin nyo ay imposibleng mangyari, o marahil may problema na sa tingin nyo ay walang solusyon, tandaan po natin na sa ating Panginoong Yesus, ang mga bagay na imposible ay nagiging posible. Walang mahirap na problema na hindi Niya kayang bigyan ng lunas. Ang kailangan lang natin ay lumapit at tumawag sa Kanya, katulad ng sinasabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman." Ilapit po natin ang ating mga kabigatan sa Kanya. Ang sabi Niya po sa Matthew 11 verse 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Muli, ito po ay patunay na ang ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Anumang klaseng pangangailangan ay kayang-kayang itong katugunin ng ating Panginoong Yesus. Kung kayo po ay nanunood ngayon at ikaw ay may pangangailangan o ikaw ay may problema na nararanasan, tandaan po natin,
na mahal po tayo ng ating Panginoong Yesus. Napapagod ka na ba sa walang katapusang suliranin sa buhay? O nais mong maranasan ang naranasang himala ni Sister Arlene? Kung nais mo, kapatid, inaanyayahan kitang sumunod sa panalangin na ito. Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang aking Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami na tunay po kayo'y mabuti at matapat sa aming pong buhay. Nakikita niyo po ang pangangailangan ng aking mga kapatid na siyang nanunood sa programa pong ito. Ano man ang kanilang mga problema o pagsubok na pinagdadaanan, hinihiling ko po na abutin niyo po sila at iparanas ang inyong kapangyarihan at gumawa ng kamanghang-manghang bagay sa kanilang buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa ating JIL Taiwan Worship Services. Sa inyo pong patuloy na pagdalo, ang inyo pong buhay ay mababago. Kung kayo po ay napagpala sa ating episode na ito, maaari pong mag-like and share po tayo upang marami pong maabot at mapagpala ng ating Panginoong Yesus. Mag-subscribe na rin po tayo at i-click ang notification bell para di natin ma-miss ang mga susunod na episodes. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Hanggang sa muli, si Jesus, ang Diyos ng Himala.